requesting po everyone to fill out yung mga front seats po para makaupo po yung ating mga kapatiran na darating. And we'd like to request din yung mga gadgets po natin to be turned off or put in silent mode or airplane mode para po wala po tayong distractions within our worship service today. Thank you. Good morning, CCCN. Psalmist declares, I will extol the Lord at all times. His praise shall continually be on my lips. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. Brothers and sisters, what a privilege and joy for our congregation to come together this morning and exalt and glorify God. So let us honor his holy presence within us by our joyful clap of praise. Brothers and sisters, at this moment, let us bow down our heads and silently prepare to worship our God, our sovereign God. Let our hearts be filled with praises as we focus our thoughts on God's steadfast love and faithfulness to us. He gives us so many benefits. He lovingly forgives our sins, heals us from our aches and pains, satisfies our desires, grants us wisdom, and renews our spiritual strength. Let us ponder how he gladdens our hearts during times of personal accomplishments, how he comforted us and make us victorious when we encounter trials and challenges. Let us thank God that by his sustaining grace, we can confidently thread our journey of faith through our Lord Jesus, who is our righteousness. Let us draw near to our Lord Jesus, who gives us hope of being forgiven. Our Lord Jesus, who supremely is the one worthy of our confidence. As we lift our worship, may the Holy Spirit help us grow in holiness so that we can present ourselves as living sacrifices, pleasing and acceptable to God. Let's all stand as we sing our opening hymn, Come Thou Almighty King. Come thou almighty King, help us thy name to sing, help us to praise, Father all glorious, o'er all
together read the call to praise and worship taken from Psalm chapter 86. Let's read this all together. All the nations you have made shall come and worship you, Lord, and glorify your name. For you are great and do wondrous things. You alone are God. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name. I give thanks to you, O Lord my God. With my whole heart I will glorify your name forever. For our hymn of response, let us sing, Come, all thankful people, come. Come, all thankful people, come, raise the song of harvest home. All is safely gathered in, here the yearly storms begin. God our Maker doth provide for our wants to be supplied. Come to God's own temple, come, raise the song of harvest home. All the world is God's own field, fruit unto his praise to yield. Wheat and tares together sown, unto joy or sorrow grown. First the blade and then the ear, then a full corn shall appear. Lord of harvest, grant that we wholesome grain and pure may be. For the Lord our God shall come, and shall take his harvest home. From the field shall in that day all offenses purge away. Give his angels charge at last, in the vital tares to cast. But the fruitful is to store in his garner evermore. Even so, Lord, quickly come to thy final harvest home. Gather down thy people in, free from sorrow, free from sin. Therefore ever purified, in thy presence to abide. Go with all thine angels come, the glorious harvest home. Please be seated and join me as I pray. An exhortation from the book of Galatians, chapter 5. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Let's pray. O sovereign and almighty God, our creator from all things came to being, our true source. Acknowledge and magnify your name, as your greatness and your glory knows no bounds. Fill this place, O Lord, with your Spirit. Bless this worship service, O God, and everyone in here. Lord, we come before you today with thanksgiving and adoration. All the beauty we see
Search our hearts, O Lord, and create in us clean hearts, pure and white as snow. Make us worthy, O Lord, to worship you and come to your presence. We pray and ask, and we repent and prostrate ourselves to you today. Present to you all our challenges, troubles, and struggles at your feet. As we surrender, Lord God, them, we acknowledge that we are powerless to overcome them without your guidance and help. Yes, we ask for your guidance and your Spirit, O God. Acknowledge that we are powerless and weak, but in you we find our strength, O Lord. In you we find hope to overcome all these struggles and iniquities. May you be lifted up, exalted, and praised all throughout this worship service. And ultimately, may you reign as our God each and every day of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. As a hymn of response, let us sing, I Need Thee Every Hour. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee, oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, in joy or pain. Come quickly and abide, all life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Mga minamahal at ang mga kapahayagan sa Katisismong Heidelberg ay sinulat upang magbigay liwanag sa doktrina ng ating pananampalatayang Kristiyano. Ating basahin ang Katisismo
Katekismong Heidelberg, Araw ng Panginoon, bilang 23. Tanong, paano ka naging matuwid sa harapan ng Diyos? Ang sagot, tanging sa pamamagitan lamang ng tunay na pananampalataya sa Kristo, kahit na sinusumbatan ako ng aking budhi sa aking mga malalaking pagkakasala laban sa buong kautusan ng Diyos. Sa aking hindi pagsunod sa alinmang ito, kay kaniling pa rin ako sa kasamaan, gayon pa man hindi ako karapat-dapat dahil sa biyaya lamang pinagkaloob at binilang sa aking ng Diyos ang kasiyahan, kawiwaran at kabanalan ni Kristo, na para bang kailanman ako nagkasala o naging makasalanan, at para bang ako'y naging ganap na masunurin, kagaya ni Kristo, naging masunurin para sa akin. Ang akin lamang nararapat gawin ay tanggapin itong kaloob ng Diyos sa pamagitan ng sa isang pusong pananampalataya. Let's all stand as we continue to worship God through songs of praise and worship. Blessed morning po sa ating lahat. Ito pong song na to, it's a new song po na may message po na in every day of our lives, whether po tayo ay nakakaranas ng sufferings, trial, or challenges, know that the Lord is continuing working on us for His glory and for our good. So, habang kinakanta po natin itong song na ito, nawa ma-instill po siya sa atin and commit everything that we do for His glory. Father's glory revealed in Jesus Christ, and the more that I behold Him, the more it satisfies. When I gaze upon His beauty, when I see Him as I should, then my eyes are lifted upward for His glory and my good. There is hope. There is hope in every trial, for I can trust the Lord. He will turn my heart towards Him and help me bear the toll. So in faith I follow Jesus on the road not understood, for I know that He is working for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. See the open arms of Jesus upon the cross that day. What they understood as weakness deserves my every praise. For the charge that was against me, it was nailed into the wood. Yes, I know that He has saved me for His glory and my good. To our God be the glory. To our God be the glory. To our God be praised. He alone, the
stand before my Father, where the faithful saints have stood, and with joy my heart shall praise Him for His glory and my good. And with joy my heart shall praise Him for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. To our God be the glory, to our God be the glory, to our God be praised, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Yes, I know His glory is my good. Brothers and sisters, let us praise God for the privilege and opportunity for the elders of our church to minister to us the Word of God this morning. Let us give thanks to God for allowing Elder Bart, our consistory chair, to proclaim to us God's wonderful Word of life. Elder Bart. Handa ko lang po. So, good morning po. Isa pong mapagpalang umaga muli sa ating lahat. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So, pero before po mag-umpisa tayo sa ating pag-aaral, hinihiling ko po muna ang lahat na tumayo at basahin po natin ang ating scripture sa Hebrews 13 verses 15 to 16. Sige po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Through Him, let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips that acknowledge His name. Do not neglect to do good, to share what you have, for such sacrifices pleasing to God. Sige po, tayo po muna imanalangin. Father, again, we thank you and praise you for this day, another Sunday to learn from your words. And we ask that you continue to be with us. And we pray for your guidance or the guidance of the Holy Spirit. Prepare our hearts and minds for these lessons, Panginoon, na aming pag-aaralan at ibibigay mo sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, ay maibigay namin ang karampatang papuri at pagsamba sa iyong ngalan. Kaya, Panginoon, kalugdan mo ang aming pagtitipon at pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. So, in continuing po nung ating tema or theme this quarter ng 2025, yung being fruitful in Christ, yan po yung theme natin na ating pinag-aaralan. Ang tinitle ko naman po sa lesson po natin ngayon is the fruit that is pleasing God, taken from yun nga sa passage natin na Hebrews 13 verses 15 to 16. So, the fruit that is pleasing to God. So, yung title po na yan, may kaakibat pong tanong yan. So, mamaya po, puntahan natin yung tanong. Pero, brief background lang po muna ng book ng
Hebrews. Para maintindihan po natin kung ano ang intensyon nung sumulat ng Hebrews, kung ano yung kung kanino at para para saan at para kanino ang intensyon ng writer po ng book ng Hebrews. So, yung book of Hebrews ay sa pag-aaral po ay wala po siyang known na author. Marami pong candidates na pwedeng sumulat pero hindi po na-establish kung sino yung author. Kaya sabihin na lang po natin na yun yung writer o yung writer. Yung author ng Hebrews yung writer. So ganun po. So yung letter din ng Hebrews ay letter po yan para sa mga Hebrew. Kaya nga po tinawag siyang Hebrews. Para sa Hebrews na yung community nila ay outside po ng Israel. Nasa labas po yan ng Israel at meron pong shared na history at religion. No? Yun po yung religion ng mga Hebrews na yun. Siyempre, Judaism yung religion nila. And address po yan primarily to the Hebrew converts from Judaism. So, mga believers na po yun. Yung pinapadala na itong letter ng Hebrews na ito ay mga believers na. Tapos yung mga community naman po nila doon sa Hebrew community na yon, homogeneous o halo-halo po yung mga faith nila. Meron po yung mga convinced by the gospel, o yung convinced, yung po naniniwala na sa gospel at kay Kristo, yung po, pwede po natin sila tawagin ng mga believers. At yung sumusunod naman po ay yung mga intellectually convinced naman, pero hindi pa converts. Naiintindihan nila yung gospel, naiintindihan nila si Kristo, pero hindi pa sila nakarating sa point na nagtitiwala sila kay Kristo. So, pwede rin natin silang ilagay sa unbelievers. At sumunod naman, yung pangatlong grupo naman, yung attracted. Attracted lang sa gospel, pero hindi sila talagang converts. So, unbelievers din po yun. So, itong letter na ito, para po sa mga convinced talaga na believers na ibinigay. At yung mga convinced na believers na itong mga believers na ito ay mga long time believers na rin po sila. Kumbaga, yung community dun sa Hebrew, mga aral na rin po sila at may alam na rin sila sa salita ng Diyos. Kaya yung chapter 13 po na pinagkunan ng ating passage ay para doon sa mga convinced na ito. So yung panahon din po na yan, nung sinulat yung book ng Hebrews, gumagana pa po yung mga sacrificial system ng Judaism kasi hindi pa po na-destroy ang temple. May temple po sa Jerusalem at gumagana pa rin po yung sacrificial system nila. Kaya yun po yung background ng book ng Hebrews na yan. So makikita po natin. So sa title po natin na The Fruit That Is Pleasing to God, meron po tayong tanong na kailangan sagutin. Ito po yun. What is the fruit that pleases God? Yan po yung tanong na ating sasagutin. Mga prutas po yun. Pero bago po natin sagutin yung mga prutas, meron tayong mas mahalagang tanong po na kailangan sagutin at kailangan linawin kung what pleases God o what is pleasing to God. Ano ba ang kalugod-lugod sa Diyos? O i-define natin yung pleasing. Yung pleasing po is gratifying or satisfying. Yan nga, kalugod-lugod or kinalulugdan ng Panginoon. So ano ba yung pleasing o ano ba yung kalugod-lugod sa Diyos? Kung sa atin po, example natin sa atin, sa bilang tao, ano ba yung mga kalugod-lugod po sa atin? Minsan sa atin, pagkain, oras na nakatikim po tayo ng masarap na pagkain, ang sarap ng pagkain talaga. Napiplease po tayo dun sa pagkain. Madalas po yan sa mga pag meron tayong mga handaan, sa consistory meeting namin, yun, sa pagka merong mid-year at year-end, masasarap po yung hinahanda sa ating pagkain. Talagang napiplease tayo. Pag nalasahan natin yung masarap na pagkain, napiplease po tayo doon. And nasasatisfy tayo. Yung sa iba naman,
leisure, yung pagod galing sa trabaho, tapos upo sa sopa, tapos tatanggal ng sapatos, magsusuot ng sinelas, tapos iinom ng malamig na tubig. Yan. So pleasing po talaga yun. Yung pag naramdaman po natin yung pleasing po sa atin talaga yun. Sa iba naman, entertainment, manonood ng sine, manonood sa bahay, yan. O yung mga ibang mga mahilig maglaro, mga games, yung mga pleasing na bagay. Pero yung mga nabanggit ko ay puro physical, puro pangtao at physical na nararamdaman natin. Kaya ang Diyos kasi hindi physical lang ang napipili. God is spirit. Kaya napipili siya sa mga spiritual na bagay. Kaya yun po yung kaibahan natin sa yung pleasing sa atin at ang pleasing sa Diyos. Kaya ang sagot po ay makikita rin po natin dyan na it is anything, yung ano bang pleasing sa Diyos? It is anything that is according to His will and nature. And it is embodied in His Son, Christ Jesus. So it is anything according to His will. Ano ba yung will niya at nature niya? Holy po ang will at nature ng Diyos. At na-embodied po yun sa Son niya na sino po? Jesus Christ. So Jesus Christ ay ang pagkaalam talaga natin ay banal din po siya. So ang talagang kinalulugdan ng Diyos ay si Jesus Christ. So si Jesus Christ po. Sige po, next slide tayo. Sa next slide. So, God is pleased anything in Christ. Basta po na kay Kristo, siya po ay nalulugod at napiplease. Kasi ang Diyos din po ang may sabi na this is my son, ang sabi niya, who I am well pleased. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Makikita po natin yan sa Matthew 3 verse 17. Ang Diyos po mismo nagsabi nung baptism ni Jesus. Makikita rin po natin yan sa Matthew 17:5. Yung transfiguration naman po, ang event nun. At yung witness confession. Kinonfess po ng witness na si Peter, 2 Peter 1:7. So, yan po yung binanggit nila that this is my son who I am well pleased. Sige po. Next slide po tayo. So, balik po tayo dun sa tanong, what pleases God? Kung naintindihan na natin yung pleasing at what pleases God, what is the fruit naman that pleases God? Number 1, yung first point po natin is, the fruit that pleases God is the sacrifice of praise that acknowledge His Son. So, ang prutas po na nagpiplease sa Lord o nakalugod-lugod sa Lord ay yung sacrifice of praise na ino-acknowledge ang kanyang anak. So, Jesus satisfies and is the source of God's pleasure. Si Jesus po ang nagsasatisfy at pinagmumulan ng pleasure ng Diyos. Makikita po natin yan sa verse 15 at nasusulat po doon sa sinulat ng writer ng Hebrews. Umpisa pa lang po ng verse 15 ay sinabi niyang through Him. Through Him. Sino ba yung Him na yun na sinasabi niya? Through Him. Kasi po kung sa mga preceding na verses, makikita po natin sa verse 8. Verse 8, nung pinag-aaralin po natin chapter, makikita po natin dyan sa verse 8, ang sinabi po dyan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, si Jesus Christ po nung binabanggit nung writer, siya po yung Jesus Christ nila noon. At siya rin po yung Jesus Christ na pinag-uusapan din natin ngayon. At siya rin po yung Jesus Christ sa future at magpakailanman, forever. Kaya din sinabi rin sa John 14:6, ang sabi doon sa John 14:6, ito po, si Jesus po mismo ang may sabi, I am the way,
the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi, sa pamamagitan ni Kristo o sa pamamagitan niya. Sa John 1 verses 2 to 3, ang sabi naman po doon, He was in the beginning with God. So He was in the beginning with God. Sino po yung He na yun? Si Jesus. He was in the beginning with God, and all things were made through Him, sa pamamagitan niya. And without Him was not anything made that was made. So simula pa pala nung creation, andun na si Jesus. At nalikha lahat ng bagay. Kasama po tayo, pati yung mga creatures, saka mga creations. Kasama po tayo sa paglikha. Kasama na si Kristo sa paglikha nung mga panahon na yon. At sa pamamagitan po niya, kaya through Him. And on Acts 4 verses 12, ang sabi naman po, and there is no other name under in heaven given among men which we must be saved. So wala pong ibang pangalan na ibinigay na galing sa langit at dito sa lupa kung hindi ang pangalan ni Kristo para sa ating kaligtasan. So yun po yung yun po yung source. Si Jesus ang source po nung pleasure ng Diyos. And pangalawa po, ang susunod naman ay the believer's sacrifice of praise is the fruit of our lips. So yung sacrifice of praise naman ay ang bunga ng labi. Medyo susundan nyo na lang po ako, minsan mahirap po kasi intindihin ito. Kasi po yung fruit ng lips, yung sinatawag na fruit ng lips, figure of speech po yan. Figure of speech po siya, o metaphor siya. Hindi siya literal. Kasi pag niliteral po natin yung fruit ng lips, pag bunga ng labi, o nagbubunga ba yung labi? Ano bang binubunga niyan? Yung pinya ba? O yung kaninang mga picture natin sa pinya, apple, mansana? Hindi po nagbubunga yung labi. Ang bunga ng labi po, basically it means the confessions of our mouths. Kung ano po yung kino-confess natin, yung mga binabanggit o sinasambit natin. Yun po yung yung bunga ng mga labi. So, bagamat yung footnote lang po ito ng passage na ating pinag-aaralan, oras na maintindihan po natin ito po yung andito po yung essence nung ating topic ngayon. So kaya sundan niyo po at kasamahan niyo po kung intindihin natin ito, no? Kaya importante pong malaman natin. So yung fruit ng lips, sa ibang translation, pag tinranslate yan, calves ng lips, or calves, ano ba yung calves? Yung baby na baka. Sa Tagalog, guyang. Sino ba nakakaalam ng word na yun? Sa probinsya siguro alam nyo, guyang na baka, yung guyang. Baby na bull o baby na cow. Yun po yun. So, mas mahirap intindihin pag sinabi fruit na lang ngayon. Yung labi, may guyang na, di ba? May guyang na yung labi. So, yun po yung pero, ang tatandaan lang po natin, yung fruit ng lips, o yung guyang ng ating labi, o yung calves of the lips, is the confessions of our mouth. O yung salita na ating mga binabanggit. Yun yung sacrifice natin sa Diyos. O yun yung inahandog natin sa Diyos. Yung mga confessions natin sa labi, yan ang handog natin sa Diyos. Then, kasi yung sacrifice of praise naman, pag-usapan natin. Yung sacrifice of praise. Ako po minsan nahihirapan ako dito paano intindihin to. Lagi kong naririnig, pero nahihirapan ako. Bakit? Ano ba yung sacrifice ng praise? Kasi sa ating na culture o sa ating Pinoy, wala po tayong konsepto ng sacrifice. Wala po tayong concept. Hindi po katulad sa mga Jewish concept, meron po silang mga Levitical na
sacrifice na tinatawag, yung paghahandog sa altar, at yung mga sacrifices na mga hayop. Pero sa Pilipino po, wala tayong wala tayong konsepto. Ang pinakamalapit pong naiisip ko yung mga magulang. Ah, Lalo na yung mga naghihirap na mga magulang na pag napapanood natin sa TV o sa mga sitcom o sa mga drama-drama, ay yung imbis na kakainin ko na, ay imbis na susubo ko na, ibibigay ko pa dun sa nagugutom o ibibigay ko pa dun sa mga anak ko. Yun po yung sacrifice o sakripisyo na pwede nating maisip. Pwede rin po ito, marami pong makaka-relate sa atin, yung mga OFW natin na mga kasama, na sila naman sinasacrifice nila yung time nila para mabigyan ng yung paglayo nila sa kanilang pamilya, para mabigyan ng mabuting buhay o mabuting kalagayan yung mga mahal din nila sa buhay. Tapos pwede rin po yung ngayon yung nangyayari sa West Philippine Sea, yung mga military natin at mga Coast Guard. Sila sinasakripisyo nila yung buhay nila para idepensa ng ating sovereignty. Yun yung ginagawa nila. Pero minsan yung iba namamatay nga, pero yung iba naman, karamihan nakakauwi naman ng maayos. Pero yun siguro sa atin yung konsepto natin ng sacrifice. Pero sa Jewish concept po, o yung idea ng Jewish concept ng sacrifice is yung lifeblood. Lifeblood, buhay po. Buhay, merong buhay na nakikitil o natutugis, merong buhay po na nawawala o yung dugo umaagos. Gayon po yung concept ng sacrifice sa mga Jewish. Kasi sa Jewish sacrifice po, meron po silang iba-ibang mga klase ng sacrifice. O may different kinds of sacrifices. Meron po ngayong mga animals, iba grains. Pero sa mga animals, meron pong sheep, goats, meron mga bulls, o yung mga baby na sheep, mga lamb, di ba? Tapos yung baby na bull, yung calves. Yun po yung sinasacrifice nila. Sinasacrifice po nila yun, kinakatay po, pinapaagos ang dugo at bine-burn po sa altar. Yun po yung ginagawa nila. Kaya sinabi rin po sa Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there is no remissions of sin. So, kasi po yung sacrifices na yan is, meron po siyang different na purposes. Meron po for atonement, yun po yung para sa mga kasalanan. Meron naman po, nung panahon nila, humihingi sila ng pabor sa Diyos, nagsasacrifice sila. At meron naman for communion or fellowship sa Diyos, yung nagsasacrifice din sila. At meron din po yung sacrifice ng praise and thanksgiving. Yun po nung panahon na yon, nagsasacrifice sila. Kadalasan po, yun nga, calves ang sinasacrifice nila para sa sacrifice ng praise and thanksgiving. Actual po na animal o physical na animal ang ine-slaughter at sinasacrifice nila. So, yun po hindi po yung sa atin ngayon, yung sacrifice of praise natin is the confessions naman ng ating mouth o calves of our lips. Po, konting trivia lang po para medyo malinaw po sa atin ito, no? Na ang Diyos mismo pala ang nag-institute ang Diyos mismo ang nag-institute ng sacrificial system. Nung sacrificial system natin. Kasi balik po muna tayo yan. Diyos po muna ang nag-institute ng sacrificial system na yan. Nagsimula po yan nung kay Adan tsaka kay Eva. Nung nagkasala sila. Nung nagkasala sila at hinanap sila ng Diyos, nagtago sila at kinovera nila yung kanilang mga sarili ng mga dahon dahil nakita nila ang kanilang kasalanan, nakita nila na sila ay hubad at naked sila at tinabunan po nila yung kanilang kahihiyan, yung kanilang shame. Sa pamagitan ng gawa nila, tinabunan nila ng kanilang gawa ng mga dahon. Pero nung nakita
sila ng Diyos, tinawag sila. Bakit kayo nahihiya? Bakit kayo nagtatago? Sabi. Dahil nga, nagkasala sila, nahiya sila sa harap ng Diyos. Pero ang Diyos, nung nakita sila na nakahubad at nagdamit ng dahon, ang Diyos mismo ang nagsuot sa kanila ng damit o skins yung nilagay sa Genesis 3 verses 21. Ang ginawa ng Diyos, kumuha siya ng balat ng hayop, pero alam naman po natin yung proseso paano kinukuha yung balat ng hayop. Siyempre, ini-slaughter po yun. Tapos kinukuha yung balat, pinaprocess siya para maging covering. So ang Diyos po ang gumawa nun to cover yung nakedness and shame ni Adan tsaka ni Eva. So yun po, nakita na po natin yung idea doon ng sacrifice. At nung panahon po ni Abel, pinaraktis po ni Abel yan. Ang inoffer niya yung firstborn ng kanyang mga alaga. So meron din pong buhay na pinalit. So kinover po yung ginawa ni Abel. At yun po yung proper way kasi si Cain, yung kapatid niya, inoffer po ay hindi proper, hindi kinalugdan ng Diyos, ang kinalugdan yun tong kay Abel. Kaya yun po yung proper way. At dumapo na po tayo doon sa panahon ni Moses na ang Diyos na mismo ang nagbigay ng mga guidelines kung paano gagawin yung mga sacrifices sa panahon ni Moses. And then, tumungo na po tayo after ilang mga years ng sacrifices, ilang years ng sacrifice ng atonement ng sacrifice ng favor, sacrifices ng communion o sacrifice ng praise and thanksgiving. Dumating po si Jesus at inoffer po niya yung sarili niya, sacrifice and shed His blood for our sins. So, sige po yung next slide natin. Next slide na. And Jesus offered Himself, sacrifice and shed His blood once for all. Makikita po natin yan sa Hebrews 9 verses 12. Ang sabi, He entered once for all into the holy place, not by the means of blood of goats or calves, but by the means of His own blood, thus securing an eternal redemption. So, yun po yung ginawa ni Jesus. Natigil na po nung dumating si Jesus Christ, natigil na po yung mga animal sacrifices. Pero yung panahon nga po ng Hebrews, nagpapatuloy pa rin. Pero dahil buo pa yung temple, pero pinutol na nung napako si Jesus sa krus, tumulo at tumagas kanya, bumuhos na kanyang dugo, kapalit ng ating mga kasalanan at kapatawaran ng ating mga kasalanan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa, na ginawa niya na po yung sacrifice, tandaan po natin, once for all. So ito po yung kino-confess natin. This we confess that our sacrifice of praise are not physical animals, but the fruit of our lips. It is the confession of our mouths acknowledging Jesus is our Lord, our Savior, and apart from Him, we cannot please God. So yun po ang ating ini-establish ngayon na apart from God, apart from Jesus, we cannot please God. So what is the fruit that pleases God? Pangalawa po, ating second point. The fruit that pleases God are our sacrifices of doing good and communicating to others. So the fruit that pleases God are the sacrifices of doing good and communicating to others. Ang confession po, or believer's confession, is always accompanied with fruits of good actions and attitudes. Yung confession po natin na si Jesus ang ating Panginoon at Savior, hindi lang po natatapos doon. Sabi po nung writer sa verse 16, do not neglect to do good and to share what you have.
Do not neglect to do good and share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. So uh, do not neglect. Huwag daw po nating kakalimutan. So ang mga believers o naniniwala kay Kristo ay kino-communicate si Christ. So nasa atin na po yung confession. Alam po natin kung ano yung confession. Pero hindi po natitigil doon. Kino-communicate po natin yun. Sinasabi natin yun. Yung po yung word na sinasabi po na share what you have. Ano ba yung meron tayo? Wala naman tayo kung wala ang Diyos, di ba? Ang meron tayo yung kaligtasan at yung kapatawaran na ibinibigay niya, at yun po yung kino-communicate natin. Yun ang kino-communicate natin sa iba. So yung mga naniniwala talagang niligtas at Panginoon si Jesucristo, kino-communicate po yan sa iba. Yan po yung bunga ng ating paniniwala ay yung pagko-communicate natin ng ating paniniwala. Tapos ang pangalawa, ang susunod naman po doon ay yung we bear fruits. Hindi lang po natin siya kino-communicate. Hindi lang po natin siya binabanggit sa ating mga labi. Kasi ang kaakibat po noon at ang kasama po noon ay yung paggawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay yung mga action natin at yung mga asal din natin. Kasama po yun. Yung deeds po natin yan. Yung deeds natin, yung good actions, and yung good attitudes natin. So, if we communicate at hindi naman po nakikita yung bunga nung kino-communicate natin, baliwala rin po yung kino-communicate natin. So, yung confession natin na tayo ligtas, kaakibat po niyan ay yung action o yung pagkilos. So, yung words na sinasabi natin, ang kaakibat niyan ay yung works natin. So, works natin yung deeds po yan na good actions and good attitudes. At yung next slide po, next slide. Yung writer po natin, hindi po tayo kinalimutan, hindi po siya nakalimot na mag-remind na kung ano yung mga good things o yung mga magagawin natin na mga good deeds. Hindi po nakalimot ang writer kasi kung titingnan po natin dito kung makikita po natin sa buong chapter ng Hebrews, at kung meron po kayong Bible, samahan niyo po ako sa chapter 13. Yung pinanggalingan po ng ating passage. Hindi po nakalimot kasi siya rin ang sabi na huwag niyong kakalimutan. Do not neglect to do good. Meron po siyang instructions o reminders o listahan kung ano ba yung mga mabubuting gawain na to. Kaya tingnan po natin sa verse 1. Sunduan niyo po ako, no? Ano ba yung mga gawain na ito para sa mga believers, yung mga nagko-confess? Unang-una sa verse 1, mga gawain na ito, sige, next slide. Yan. Sa verse 1, loves the brethren. Meron po dapat pagmamahal sa mga kapatiran. At minamahal ang mga kapatiran. Tutulinan ko na lang po kasi baka bukas pa tayo matapos kung expand po natin bawat verse na yan. Pero kung makikita niyo po, sunod-sunod talaga yung bawat verse, meron pong katumbas na reminder. Sa verse 2 naman po, hospitality to strangers. Yung minsan nane-neglect natin to kasi alam po naman natin sa ating kapaligiran, marami pong mga samanloob, mga tao na nanloloko sa atin. Pero nung panahon nila, hindi naman po siguro rampant yon, pero ang binanggit pa nga dito do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels. Angels pala yung na-entertain nila nun. Pero isa rin pong reminder sa atin yan na isang mabuting gawain yung hospitality. Tapos isa pa rin mabuting gawain ay yung remembering the persecuted. Nung panahon po nila, talagang pinapersecute ang mga believers nung panahon nila. Ang persecution nun buhay din ng kapalit. Yun po yung kapalit ng mga minsan
minsan pinapako din po sa krus pag nalaman na believer at kinonfess mo si Jesus Christ bilang yung Lord and Savior, pugutan ng ulo yan. Ganon po yan. So, ng iba nakukulong, kaya tama ang pong gawain na alalahanin natin. Sa panahon po natin ngayon, yan, ipinapanalangin natin. Kasi meron na rin po mga nagsasuffer ngayon. Meron pa rin na mga nape-persecute ng mga Christian. Tama pong gawain na alalahanin natin sila. Tapos sa verse 4 naman, keeping the marriage pure. So hindi lang po yung marriage yan, no? Hindi lang po, kundi may kinalaman po yan sa morality. So kung hindi pa kayo kasal, umiwas po kayo sa mga premarital na mga practices. Sa mga kasal naman, o yung mga married naman, syempre, umiwas tayo sa pangangulunya o sa adultery. Kaya kailangan, mabuting gawain po yung pinapangalagaan natin yung ating marriage. So mga kalalakihan, pinapangalagaan po natin ng ating marriage dapat. Ha? Tapos, from verses 5 to 6, contented. Mabuting gawain din po pala yung nagiging kontento. Lumayo daw tayo kasi lumayo tayo. Kaya sinabing kontento kasi lumayo tayo sa pagmamahal sa salapi. Lumayo tayo doon at huwag tayo maging greedy. Yun po yung sa verse 5 to 6. Sa verse 7 naman, honoring godly leaders. Maganda rin po pala yung gawain na ino-honor din natin yung mga leader natin, yung mga godly leader. Lalo yung mga pastor, yan, yung mga nangunguna po sa atin. Yung honoring po doon, hindi lang po yung, kasama po yung respeto, no? Kasama yung pag-respect. Pero hindi lang doon sa respect, pati yung honor na yung kinocompensate natin, binabalik natin, yung tamang karampatan na bayad para sa kanila. Yun po yung kasama doon sa pag-honor. So verse 8 naman, ito po yung nabanggit din natin kanina, is Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Kasama rin po sa good deeds at good na attitude ay yung faith natin kay Jesus. Yung pananampalataya natin. At sa verse 9, yung devotion to the word. Magandang gawain at magandang ugali rin po na mag-devoted tayo sa salita nang makaiwas po tayo sa mga maling katuruan. Yun din po yung sinasabi dyan. Sa verse 10 to 13 naman, yung suffering in Christ. Kasama rin po palang good deeds to, good na magandang gawain at magandang action, ay nagsasuffer pala tayo kay Kristo. Yung we share the suffering. Pero hindi po tayo nagsasuffer para sa ating kasalanan. Ginawa na po ni Jesus yun. Nagsasuffer tayo dahil dun sa paniniwala natin sa Kanya, dahil sa mananampalataya natin sa Kanya, nagsasuffer tayo in Christ. So, sa verse 14 naman po, ito yung hoping for the future with Christ. Ito naman yung kay Kristo tayo nakatuon, nagsasuffer tayo kay Kristo, pero ang tingin pa rin natin ay yung future na kasama natin si Kristo. Tapos sa verse 15 naman, magkasama sa magandang ugali yung pagiging grateful o yung meron tayong gratitude. Ito po yung nasa verse natin, no, na nagpapasalamat tayo lagi sa Panginoon. Sa verse 16 ay itong patuloy na paggagawa ng mabuti at pag i-share natin sa iba at nararamdaman ng iba yung gawa nating mabuti. At yung verse 17 naman po, yung submission sa church leaders. Kasi tinalaga po ng Panginoon yung mga leader natin sa simbahan, ito yung mga elders, ito yung mga deacons natin, yung mga nangunguna sa simbahan. Mag-isa po sa magandang gawain ay yung pagsasubmit po sa mga church leaders. At yung sa verse 18 naman po ay yung isa pa sa magandang gawain at sa magandang ugali ay yung pinapanalangin natin ang co-workers o yung mga kasama natin na nagtatrabaho kay Kristo. At maganda po, yan po ay pinapractice natin every Wednesday sa ating mga prayer meetings, pinapanalangin po natin ang lahat ng concerns ng ating mga kasama sa simbahan. So, ito po yung mga listahan na pwede natin. So, hindi nga siya suntok sa buwan kung ano yung mga dapat natin gawin. Binigyan po tayo ng mga listahan na anong dapat natin pwedeng gawin. Kaya, paano po naman po natin ma-i-apply ang mga ating napag-aralan?
there is a price. Meron pong halaga o may presyo ng ang mga naniniwala at ang mga believers na kailangan bayaran. So meron pong cost yung sacrifices natin. Katulad po nung sinabi ni King David sa 1 Chronicles 21:24. But King David said to King Oman, "No, but I will buy them for a full price." Ano po yung ibibilin ni King David for a full price? I will not take, sabi dito, I will not take for the Lord what is yours, yung kung ano yung kay Omnan, nor offer a burnt offering that cost me nothing. So, hindi po siya mag-offer ng kanyang offering na walang halaga sa kanya. Gayon din po tayo. Yung mga offering natin, o yung in-offer natin sa Diyos, meron pong presyo yun, meron pong halaga. Bagamat si Jesus po ang nag-pay ng full price sa cross, siya po ang gumawa ng full price, pero bilang believers at tayo namumuhay dito sa lupa, meron pa rin po tayong halaga o meron pa rin tayong presyo na kailangan bayaran. Katulad po nung pag-confess natin ng faith natin kay Christ. Kino-confess natin yung pananampalataya natin kay Kristo. Meron po siyang risk ng persecution. Lalong-lalo nga po yung panahon ng mga Hebrews, yung panahon ng mga believers nung nandito sa Hebrews, pagka kinonfess lang nila yung pananampalataya nila kay Kristo, nape-persecute sila. Kamatayan ang kabayaran. Kamatayan ng physical death ang kabayaran. Minsan pagkakakulong, minsan mga ibang mga cause ng mga death. Gayun din yung mga apostles, naranasan din po nila yan. Lahat po ng mga apostles ni Jesus na naging martyrs o nauwi rin po sa kamatayan dahil sa pag-confess nila kay Kristo. Sa atin naman pong panahon, buti po ang bansa natin ay Christian nation. Kaya sana all Christian nation, no? Sinatawag na Christian pero sana totoong Christian na nation. Pero hindi po tayo nakakaranas ng ganyang persecution. Pero sa ibang bansa, pero ngayon po sa panahon natin, may mga bansa po na nararanasan nila ang persecution, oras na i-confess lang nila si Jesus na Lord and Savior nila. Kaya dito sa atin, siguro yung risk po ng ridicule. Minsan, kinahihiya natin tayo na Kristiyano. Kinahihiya natin na siguro sa mga barkada, sa mga kakilala, kinahihiya natin na mananampalataya tayo ni Kristo. Pero that is the price we have to pay. Kung talagang Kristiyano ka, i-confess mo yon, nakakaiyaman o hindi. Kasi siya yung source ng ating salvation, si Jesus Christ. So yung sa acting naman ng ating faith, sa confession, sa actions naman natin, ng ating faith kay Kristo, ayan nga yung lagi po kaakibat yan na if we confess Christ, kaakibat po yung actions natin. Minsan, yung katulad ng listahan na nakita natin kanina, no? Minsan mahirap po gawin yun. Hindi talaga natin kaya gawin perfectly yung mga listahan na ibinigay nung Hebrew writer, no? Kaya minsan andun po yung struggle, andun po yung cost, andun yung price na kailangan natin pagbayaran. Kailangan natin gawin at hindi natin ginagawa pero pinipilit natin gawin. Yun po yung price nun eh. At minsan, may mga panahon na kailangan lumabas na tayo sa ating mga comfort zone. Minsan, ako, kampante na ako dito, sa ganitong pero hindi yun ang nire-require ng salita ng Diyos, lalabas po tayo dun sa comfort zone na yun. Isa po rin yun yung sa price of halaga na ating babayaran bilang believers. So, in summary, what is the fruit that pleases God? The fruit that pleases God is the sacrifice of praise that acknowledges His Son. Ito po nga po ang ating fruit ng lips, o ating confession of our mouths, yung mga
salita na ating mga binabanggit bilang ang Panginoong Hesus na bilang Panginoon at tagapagligtas natin. At ang pangalawa na po, the fruit that pleases God are the sacrifices of doing good and communicating to others. O ito naman po yung sacrifice natin ng mga action at mga attitude fruits naman po iyan. Yung ating mga works o deeds, yan po yung fruit na iyan. At in conclusion po, we need not to worry about bearing fruits, because true believers naturally bear fruit in Christ. Ilang beses na po natin naririnig every Sunday, kasi dahil yan po ang topic natin, yan po ang tema natin, na hindi po natin kailangan mag-alala, lalo po sa mga totoong Kristiyano at totoong naniniwala sa Diyos. Hindi natin kailangan mag-alala na mag-bear ng fruits. Kasi if we are connected to the vine, ng true vine, si Jesus, kasama po doon yung pagbunga Kasama doon yung pagbunga. At hindi natin kailangan mag-alala. Ang bunga po nun, i-confess natin si Jesus Christ bilang Lord and Savior. At kaakibat po nun, yung paggawa natin ng good deeds o yung action natin at yung mga attitudes natin kasama po doon. So, ang sagot po talaga doon sa tanong natin kanina, the believer's fruit in Christ is what pleases God. So, yun po. Ulitin ko po, the believer's fruit in Christ is what pleases God. So, tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, muli kaming nagpapasalamat sa iyong binigay, Panginoon, na katuruan sa amin, na pag kinonfess ka, Panginoon namin, ayan po ang sacrifice na ibinibigay namin, at ang paggawa ng mabuti ay sacrifice din, Panginoon, namin sa iyo, at diyan ka, Panginoon, na please. We thank you, Lord, for the life na binigay mo sa krus ni Jesus para sa kapatawaran at kabayaran, Panginoon, ng aming mga kasalanan, at diyan po kami naniniwala. We thank you, Lord, for choosing us, Panginoon, na maniwala, Panginoon, sa katotohanan na iyan. At ang dalangin namin, Panginoon, habang nabubuhay po kami, ay dalangin namin na bigyan niyo po kami patuloy ng kalakasan para magawa naman, Panginoon, ng mga bagay na mabuti na naaayon, Panginoon, sa iyo. At ma-share din, Panginoon, namin ang mga katotohanan na ito. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa ginagawa mo sa amin, at patuloy ka, Panginoon, patuloy ka pa na malugod, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming simbahan, Panginoon, at tangi, Panginoon, ang naisin namin, ikaw ang mataas at mabigyan ng lahat ng kaguluran. Kaya ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Shall we all rise po? All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice.
and sisters, let's acknowledge with gratefulness what God's goodness brought us in providing for our physical needs and for the nourishment of our souls. Let's now prepare to bring our tithes and offering as our thankful response in our act of sacrificial worship. This is also our third Sunday of the month, and our deacons will go around again for our missions offering. For that, may I read to you an admonition from Proverbs 11. One gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give and only suffers wants. Whoever brings blessings will be enriched, and one who waters will himself be watered. May I call on the deacons for our collection of tithes and offering. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at tinangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man kaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas, ninging tong iluhog ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Let's dedicate this tithes and offering to our Lord and God. Let's put ourselves in a state of prayer. O sovereign Lord, who's benevolent, to whom the foundation of the world came to be, we ascribe to you, O God, and thank you today for all the wondrous works you have done. We will never be in want, as our completeness is in you. Amidst all life's challenges, all our needs are provided for. You are a great provider, our Jehovah Jireh. Your grace is sufficient for us. You are enough. You supply all our needs according to your richness and glory. You give your angels charge over us. We thank you for your caring heart, O Lord. And as we come to you today, take this portion of our earthly labor and use this for the expansion of your kingdom here on earth. Take this along with our being, O Lord, our bodies, and use us and use these for your greater glory. Keep us holy, O Lord, for us to be worthy of you, for us to be worthy to worship you, O Lord, today, tomorrow, forever. And may you be ultimately praised, be glorified. All power, honor, and glory be yours. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all stand as we sing our doxology. Praise God, from whom all blessings flow. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above.
all be seated. Be proceeding to our greetings and church announcements. So, greetings po to our visitor, si Charlie James Dano. Invite po siya ni Christine. Okay, and this morning we are glad to have again the presence of our visitor and other guests, specifically on our online worshipers. We are inviting you again po, again next Sunday and Sundays thereafter for our worship services. Also be proceeding to the greetings of our birthday celebrators for the week of August 17 to 23. Si Nanay Tali Esansa, August 13 po. And sa August 21 po, si Gracel Boado. So we have no wedding anniversary celebrators for the week. And we'll be proceeding na po to our church announcements. So pause and breathe. As taken po from Matthew 11:28 to 29. This will be the mini overnight indoor camp. Yun po ibig sabihin ng Moy Camp kung nagtataka naman ba yung Moy Camp, no? So we encourage po and again po yung pinagpaalam po namin ng mga KR that will be joining po yung ating indoor camp on August 24. We hope that they can bring po all necessity na mga kailangan na dalhin po for the indoor camp. Yung physical Bible po, no, since we will be withdrawing po from gadgets, a notebook and pen, sleeping bag and pillow, clothes and personal toiletries, tsaka water bottle. So may naman po, may po-provide naman po na water. So again po for dress code, no, bawal po yung sando, sleeveless, backless, shorts, boxer shorts. Boxer shorts pwede po sa loob, pero yung naka-boxer shorts yun po yung bawal. No jewelries din po allowed, no, kasi to prevent din po na may mawala during the indoor camp. Gadgets and phones, tablets, or any gaming consoles are not allowed during Moy Camp, even during break and free time, unless for emergencies, no. So yun po, will be pa talaga, kumbaga po kasi retreat and recollection po ito for the Lord, so better po na wala po tayong distraction. So we'll be also having convergence ba to? Okay. So we'll be having yung convergence po, no, sa Covenant of Grace sa Pampanga, Thursday, August 21. This will be from 9 to 2, no? So yung mga KRs po are invited to participate, no? And for our continuance po ng Elders Fellowship and Mentoring Program, this will be held po here po sa ating worship hall, sa ating church, no, on Saturday, August 23. So all elders po na willing to participate and yung nagpa-participate na po dun sa mentoring program, 9 o'clock po tayo dito this Saturday. So yan po. And we also have a project po from our deacons, yung Diaconal Ramage Project. This is a call po from the deacons that if you have used clothes, kitchen utensils, yung usable po, hindi po yung usable pa po, no? Kitchen utensils and other things that are still usable. Kasi baka gawin nyo pong basurahan naman. Hindi naman po. Yung usable po, yung pwede pa pong magamit ng ibang household, no? Please bring them to the church or coordinate with the deacons, sila Deacon Josie and our other deacons, no? And this project is for our outreach in Citrus, where we will be giving a mini Christmas Noche Buena package. So we hope na mag-flourish po ang ating outreach program for evangelism and missions, and we hope na mas lalo na makilala si Christ dun sa mga programs po natin, no? And prayer meeting po is on every Wednesday, 9 a.m. dito po sa ating, usually po held at our Sunday school. But panawagan din po from our prayer warriors. Again, if you would like to host po yung ating prayer meeting in your house, dun po tayo magkaroon ng prayer service. Then just advise po yung ating prayer ministry po, no, sila Deacon Leia. If you want also visitation and prayer, just coordinate lang po sa ating prayer ministry. Again po, as
as mentioned po kanina, being sacrifice of praise po, we need to uh, be worthy din po to share the word of the Lord through our life ship po natin, no? So yung we are the main embodiments po of being a sacrifice of praise. So dapat makita po sa atin ito sa araw-araw, no? And we can also share it through our tracks. Meron po tayong gospel track, yung 5 bagay na dapat mong malaman. Actually po, we bundle it to 7 tracks, no, in one bundle na pwede nyo po ito i-share, no? Madali lang po ito i-share sa inyong mga friends, relatives, kung sino po makasalamuhan nyo sa buhay. Yung Grab driver, yung katabi nyo sa FX, o kaya basta kahit sino po, no? We have that in the back, nasa evangelism. Makikita nyo po yung asawa ko dun sa likod, nasa ulonan niya po, yung nandun sa likod. You can take one po and share it. We hope na mas ma-share natin yung gospel through yung tracks po na nagawa natin. But you can also do other sharing po, no? Kasi ito po yung talagang mandate natin to go out and make disciples, no? Not just share, no? Pag na-share na natin, ma-disciple din natin sila. And with that po, since wala na pong other announcements, we'll be proceeding po to our closing prayer and benediction by our Elder Bart. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay muli nating iyuko ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, sa pagtatapos, Panginoon, ng aming service na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama. Salamat, Panginoon, sa mga ginagamit mo, Panginoon, upang kami ay patuloy na makilala ka namin, patuloy, Panginoon, na mas malaman namin ang mas malalim, Panginoon, pang pagkakilala, Panginoon, sa iyo at sa mga kailangan namin na mga sundin, o kailangan namin ng mga gawin, ay dalangin namin ang iyong patuloy na pagsama at pag-empower, Panginoon, sa amin. At maraming salamat, Panginoon, sa iyong anak na aming Panginoong Hesus, na kung hindi, Panginoon, dahil sa Kanya, wala, Panginoon, ang mga ito. Kaya kami nagpapasalamat sa iyo. At gayon din, Panginoon, ginagamit namin ang oras na ito para ipanalangin ang aming mga birthday celebrators na si Nanay Tali Esansa and si Sister Gracel Buado, na sa kanilang darating na karawan ng dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po silang samahan. Patuloy, Panginoon, ang iyong paggabay sa kanila. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy silang mamuhay ng patuloy na may takot at pagsunod, Panginoon, sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang susunod nilang taon. At alam po namin na hindi po kayo nagkukulang, Panginoon, kailanman sa amin. Kaya ngayon pa lang nagpapasalamat na po kami, Panginoon, sa buhay nila at sa panibagong taon na ibibigay mo sa kanila. And even, Lord, we pray na bigyan mo po sila ng marami pang panahon na darating para ikaw ay mapapurihan at ikaw, Panginoon, ay makalugdan. Kaya, Panginoon, nagbanangin din po namin, Panginoon, ang mga gawain ng aming simbahan sa mga susunod na linggo, ang mga gawain ng mga kabataan sa pagdalo, Panginoon, nila ng Convergence at sa pagdalo ng mga iba pang magawain at sa sa camp, Panginoon, na gagawin nila sa darating na linggo, sa Moy Camp. We pray, Lord, na gamitin mo, Panginoon, ito para sa iyong kapurihan. Gamitin mo, Panginoon, ang mga gawain ito para mas makilala ka, Panginoon, pa ng higit pa at sa mga programs. Dalangin namin ang mga namumuno at ang mga gumagawa, Panginoon, na ang iyong paggabay at ikaw, Panginoon, ang patuloy na mapapurihan. And also we pray for sa mga gawain, Panginoon, din ng mga elders and ng mga deacons, Panginoon, sa mga project ng deacons. Pagpalain mo, Panginoon, ito at nang mapagpala din, Panginoon, ng mga aming mga deacons and mga elders, ang mga iba pang tao na kailangan, Panginoon, ng mga taong mga nangangailangan. Kaya, Lord, we pray na bless, Panginoon, ang aming mga elders and aming mga deacons. Kaya, Panginoon, muli naming itinataas ang lahat ng ito at nagpapasalamat po kami sa iyo at sa iyo, Panginoon,
papuri, lahat ng kalwalatian, at patuloy, Panginoon, ikaw ang malugod sa aming mga buhay. Kaya ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good, that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen. God bless you all po. Sama-sama po tayong muli umawit sa ating Panginoon. Maaari po tayong umikot at makipagkamayan po sa bawat isa. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. I will serve you, Lord. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all the strength. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength.